Kumusta na? Alam nating lahat ang balita. Mainit ang sitwasyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Nasa Pinas ka man o nasa abroad, bilang mga Pilipino, normal lang nakabahan. Maraming mga bansa ang apektado ng kasalukuyang giyera sa Middle East. Halos lahat rin ng bansa ay worried sa pangkalatang epekto ng kasalukuyang giyera. Hindi lang ang epekto sa oil prices ang inaalala ng marami, ganun din ang epekto nito sa global markets. Pati na rin sa supply chain na napakaraming produkto at serbisyo. Heto nga, at tumaas na ang presyo ng langis sa mahigit $100 per barrel. Nandyan pa ang patuloy na paghina ng Philippine peso kontra sa US dollar. Pero sa video na ito, hindi tayo magpapanik. Sa halip, magpaplano tayo. Pag-uusapan natin ang ilang steps kung paano protektahan ang iyong savings, investments at ang family budget. Kaya pakihit mo na yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Paki-like at share mo na rin ang video. Salamat. Step 1. Secure your cash runway. Sa mundo ng business, ang cash runway ay ang sukat kung gaano katagal mabubuhay ang isang kumpanya bago ito maubusan ng pera. Ngayong may banta ng malaking giyera, kailangan natin gamitin ang mindset na ito sa ating sariling pamilya. Ito ang magiging emergency fund mo. Kung dati ay 3 to 6 months lang ang reserve emergency fund mo, ngayon kailangan mo na ng 6 to 12 months para maging handa. Kung ang gastos mo sa isang buwan ay 30,000 pesos at may savings kang 90,000, ang runway mo ay 3 months. Sa gitna ng giyera, mabilis magbago ang presyo ng bilihin dahil sa inflation. Ang 3 months mo ngayon, baka maging 2 months na lang bukas dahil sa mahal ng bigas at bill ng kuryente. Dahil sa tensyon sa pagitan ng USA, Israel at Iran, may mga pwedeng mangyari na direktang tatama sa bulsa ng mga Pinoy. Ang supply chain disruptions. Hindi makakadaan ng mga barko sa Red Sea o Strait of Hormuz. Ang resulta, kulang ang stock sa mall at palengke. Kaya tataas ang mga presyo, kailangan mo ng extra cash para sa price inflation. Ang job insecurity, lalo na sa mga OFWs. May libu-libong Pinoy sa Middle East. Kung lumala ang gulo, baka mapauwi o mawala ng trabaho ang mga breadwinners. Ang 12-month runway ang magsisilbing tulay habang naghahanap ng bagong source of income. Dapat build your cash runway fast. Simulan ang cutback sa inyong mga subscriptions at lifestyle, gaya halimbawa ng Netflix, gym membership, food deliveries. Kung hindi naman talaga kailangan, ikat na muna. Ang matitipid mo na 2,000 hanggang 5,000 kada buwan ay dagdag na araw o linggo sa inyong runway. Huwag lang itago sa ilalim ng una ng pera. Delikado rin yan sa nakaw. Gamitin ang mga high-yield digital bank sa Pilipinas. Sila ang magiging parking lot ng pera mo. Bakit? Nagbibigay sila ng 4% to 15% interest per annum. Kahit nakatambay ang cash mo sa isang digital bank, lumalaban ito sa inflation dahil sa mataas na interest. Mas liquid rin ang pera mo rito in case kailangan mo ng instant cash. Sa panahon ng giyera, ang mga taong may cash ang may choice. Mas malaki ang runway na meron ka, mas mahaba ang panahon para makabuelo. Mas mahaba ang panahon mo to wait for the economy to recover. Kapag zero ang runway mo, mahihirapan ka at ang iyong pamilya. Ang emergency fund ay hindi lang basta ipon, kundi salbabida sa gitna ng giyera. Step 2. Defense first. Re-evaluate your investment portfolio. Sa investment world, kapag may putukan sa Middle East, ang mga investors ay tumatakbo palayo sa mga risky assets, papunta naman sa safer assets. Ang stock market ay parang dagat. Kapag may bagyo o giyera, maalon, parehong nakakanerbiyos. Kung may stocks ka, expect volatility. Bagsakan ng merkado kapag may putukan. Bakit bumabagsak ang PSEI o S&P 500? Dahil ang mga tao ay natatakot. Binibenta nila ang stocks para humawak ng cash. Pero dapat huwag ka mag-panic sell kung long-term investor ka. Pero huwag ka ring all-in muna. Maging strategist at hindi lang maging victim ng pagbagsak ng market. Iwasan muna ang mga sectors na apektado ng fuel prices like airlines o transport.
kung ang balak mo ay mag-invest for a short term lang. Ito ang mga industriyang unang tinatamaan kapag tumaas ang presyo ng langis. Ang airlines and logistics, malaking bahagi ng gastos nila ay fuel. Kapag mahal ang gas, liliit ang kita nila. Maraming canceled flights at maraming canceled deliveries. Babagsak ang stock price. Sa manufacturing naman, mas mahal mag-operate ng mga factory. Malaki ang konsumo sa fuel at electricity, hindi nila kikitain ang kanilang target earnings. Sa consumer discretionary sector, these are the companies selling non-essential goods and services, gaya ng cars, gadgets, apparel, entertainment, and leisure. Kapag mahal ang bilihin dahil sa giyera, ang mga tao hindi na muna bibili ng bagong gadget o sasakyan. Ang mga consumers, hahawakan na lang muna ang kanilang mga disposable income hanggang bumuti ang pangkalahatang sitwasyon. Kailangan mo ng financial shield. Invest in safer options. Tulad ng gold, ang ginto ay hindi nawawala ng value kahit bumagsak ang gobyerno. Hindi lang sa mga kwintas, singsing o physical na alahas pwede mag-invest. Pwede rin sa gold ETFs o digital gold sa mga apps para liquid at madaling mabenta. Ang US dollar, the world's reserve currency. Dahil safe haven currency ang US dollar, asahan na mas tataas pa ito versus Philippine peso. Ang mga dividend stocks, passive income defense. Ito ay importanteng defensive play para sa Pinoy. Kahit may giyera, kailangan pa rin nating gumamit ng kuryente, ng tubig at internet. Ang mga kumpanyang ito ay tuloy-tuloy lang ang kita. Kaya focus ka sa mga kumpanya nagbibigay ng cash dividends tulad ng utilities at telcos. Dahil kailangan ng tao ang kanilang serbisyo at produkto, may giyera man o wala. Sa gitna ng krisis, mas gusto natin bilang shareholders ang pumapasok na cash dividends para makatulong sa pambili ng pagkain o pambayad ng bills kahit pa nga bumabagsak ang stock price. Step 3. Manage power consumption and inflation. Kapag may gulo sa Middle East, masyadong naaapektuhan ang world supply ng langis. Dahil dyan, asahan ang domino effect sa ating ekonomiya. Ang Brent crude oil, kapag tumaas masyado ang presyo nito, lalo na kapag lagpas $100 per barrel, hindi lang gasolina ang nagmamahal. Lumalaki ang logistics cost para sa mga delivery truck ng mga importanteng pagkain tulad ng bigas, gulay at karne dahil gumagamit ang mga ito ng diesel. Ang resulta, tataas ang presyo ng pagkain sa palengke. Maraming power plant sa Pilipinas ang gumagamit ng natural gas o coal na apektado rin ng global energy prices. Kaya tumataas ang electricity bill. Ano ang pwede mong gawin? Practice energy audit. Check nyo ang inyong aircon at appliances. Kung hindi naman kailangan, bunutin. Ngayong may krisis, ang bawat watt na matitipid mo ay direktang dadagdag sa iyong cash runway or emergency fund. Magplano ng strategic commute. Kung kaya mag-carpool o gumamit ng public transport muna, gawin ito. Ang unnecessary travel o yung mga gala na nice to have lang, ipagpaliban muna. Ang matitipid na 2,000 sa gas monthly ay 24,000 savings sa isang taon. Lock in your loans. Kapag mataas ang inflation o mahal ang bilihin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay madalas na itinataas ang interest rates para palamigin ang ekonomiya. Ginagawa ng mga central banks around the world yan para medyo humina ang consumer at business spending. Dahilan para hindi tuloy-tuloy na umakyat ang mga presyo ng bilihin at ang inflation. Maaapektuhan ka kung ang loan mo ay naka-floating rate. The danger of floating rates. Kung ang loan mo, housing o car loan ay floating rate, baka magulat ka kapag tumaas ang monthly amortization mo. Dahil anytime ay pwedeng tumaas ang floating interest rate. Because of the variable interest rates, mas challenging din ang mag-stick to a budget dahil hindi mo alam kung magkano ang kailangan mong bayaran sa mga susunod na mortgage repayments. Lock it in now. Kung may balak kang kumuha ng loan o i-renew ang existing loan mo, subukang ilak ito sa fixed rate. Mas mabuti nang alam mo ang babayaran mo buwan-buwan kaysa naman maging biktima ng pagtaas ng interest rate
dahil sa gulo ng mundo. Ang tamang hakbang para protektahan ng pera ay para rin may peace of mind ka. Tandaan, mag-invest ng ayon sa iyong risk tolerance dahil lahat ng investments may kasamang risks. Protektahan ng pamilya at manalangin na sana ay matapos na ang gulo sa lalong madaling panahon. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Don't forget to subscribe to the channel at pakishare na rin ang video sa mga friends mo. Salamat and see you in the next one.